Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Ito na ang pinag-aagawan ng Bukana Bridge. Kanino ba talaga? Marcos administrasyon o BBM administration? No? Ito kasi bali-balita sa mga vlogger. Yan ang hirap sa mga vlogger ng loyalista eh. No? Basta lang mapaniwalaan nila na in-announce ng presidente, yun na kagad. Yun na kagad. Taka, hindi siya nagre-research. No? Na kung sino, kung may dapat pang paniwalaan, yung kasaysayan po, makapagsasabi, yung taon, no? Hindi yung kung kailan nabuo, di ba? Kung kailan sinimulan. Hindi porket nasimulan yung constructor na 2023 to 2025. Ikaan niya sa BBM yan, hindi ganon. Ang pagka-compute, kung sino yung nagpondo, sino yung humanap na magbibuild niyan, yun ang pinaka-utak niyan. Halimbawa, sa bahay mo, ha? Halimbawa, ang nagpagawa, nanay mo. Nanay mo nagpagawa. Ha? Gumastos, nanay mo, paggawa ng bahay mo. Tapos ikaw, yung nanay mo, halimbawa, nawala. Wala na, ano ba? Nawala na. Nasa ibang bansa na. No? Tapos yung bahay mo, wala pa, hindi pa, pero pondo niya yon. Ngayon, sa panahon mo, natapos yon. Doon ka nakatira. Aangkinin mo ba yon? Akin yung bahay na yan. Ikaw, aangkinin mo ba yon? Pwede mong sabihin, isa ako na nakaambag dito para matapos to. Pwede yon, no? Pero hindi niya eh. Dapat i-credit mo pa rin doon sa nagpondo, sa nanay mo. Kanino yan? Sa nanay ko yan, paggawa nanay ko. Parang ganon. Di ba? O ngayon, painggan po natin si Sara. At dito, syempre, yung mga panahon na to, kung si Tatay Digong, syempre, nagsalita si Xi Jinping. Pero, hindi naman lang siya, totally nagsalita. I mean, kausap nito siyempre, sino ba presidente ng China? Alam nga naman, hindi alam ni Xi Jinping to, di ba? Ika nga, sabi nila, gift daw to, di ba? Pero mas maganda, painggan mo natin si Sara, kay dating mayor ng Davao tayo maniniwala, kasi siya mayor noon, di ba? Hindi naman si BBM ang mayor noon. O, eto, painggan nyo, ha? Here we talk about the Bukana Bridge, and you made mention that you're going to refer the situation of the former president. Ano po yung desisyon ni former president? Nag-ano lang ako kanina kung pwede ko ba i-kwento yung backstory ng Bukana Bridge. And then he said na okay lang naman. So ang nangyari dyan ay ang Bukana Bridge is kapante ng buong coastal road ng Davao City. So hindi siya yung coastal road hindi siya makakatawid ng Bangkerohan River kung wala yung Bukana Bridge. At that time na mayor ako, may budget ang coastal road pero unfunded ang bridge. Oh, unfunded. And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. Unfunded daw. At siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung bridge. O sino gumawa ng paraan para magbigyan ng magawa yung bridge? Sino daw? Si Pangulong Duterte. Di ba? O, ngayon, yan ba magagawa yan kung hindi nagawa ng paraan ng pondo? Tanong ko sa inyo. Sige nga. O sige, palagay natin walang pondo yan ha. Sige, gumawa ka nga ng bridge. Di ba? Ngayon niya may magawa ghost project eh. Di ba? Saka walang substandard niyan. China, di ba? So noong nakahanap siya ng pondo ay sinimulan yung negotiations, sinimulan yung mga planning, lahat ng paperwork para doon sa bridge na yon ay sinimulan na. But ngayon, nandiyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Dabawenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yun, no? Traveling from south to north of Davao in the region. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. Hindi pala siya tumigil na paghanap ng pondo. Yung pondo na yan, bilyon yan. Di ba? Hindi yan hinihingi ng kung kanino lang. Hindi yan galing sa pondo ng bayan. Gumawa ng paraan si Tatay Digong kung paano mabuo yan. Kasi nga, syempre, tingin mo, isla yan, no? Pagitan yan, isla. Parang nga naman malaki ang
pakinabang ng tulay kasi to, alam ba, kabilang isla, andun yung ano mo, andun yung pabrika mo. Iikot pa yung sasakyan mo sa kabilang baryo, di ba? Kaya nga mas maganda, gawa ng tulay yung ano eh. Ito ay gawa ng tulay yung papuntang Maribeles hanggang Manila eh. Di ba, makatapat na isla yon, mahabang tulay yon. Para yung Manila, hindi ka na pupuntang Maribeles, Bataan, di ba? Iikot ka pa, napakalayo. Pag sa tulay na lang, isang oras na lang biyahe. Alam mo makakatipid sa gasolina. Tapos sa ekonomiya, mabilis ang transportasyon. Kaya si Duterte naisip yung ganyan. Humanap siya ng paraan, pondo, maitayo yan. Di ba? O, kung si Tatay Digong kurakot, sana inilagay nila sa budget yan, o sige, ilagay mo dyan yung budget. Kickback ako. Gumawa ng paraan si Tatay Digong sa mga panahon na yan. Sabi niya. At syempre, nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. Yes. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang National. Pilipinas para Yun. tayo magkaroon ng bridge na iyon. Walang gastos, diskarte ni Tatay Digong to. Hindi natin alam, malamang kinausap niya to, hindi kung sino man sa Pilipinas, kung sino man. Ang kinausap niya rito malamang, presidente ng China, si Xi Jinping. Kaya may mga panahon na yon, malamang, inihintay niya natin eh. Di ba ang China, ang China kasi, updated sa balita ng Pilipinas yan. Tandaan niyo yan. Di ba naalala niyo pag uwi ni hinuli si Tatay Digong sa dahig? Di ba sinabi, may pumutok na balita, etc. daw, yung palengkera Malacanang sabi, naghumingi daw ng asylum yata si Tatay Digong sa China. Di ba yung China nag-announce kagad, walang asylum na binibigay. Di ba? O, ibig sabihin, hinihintay natin na magsalita mismo yung tagapagsalita o kahit si Xi Jinping magsalita sa baka, hintay natin, mali natin, na ituro talaga kung kanino to, kung sinong presidente ang nakaupo na pinondohan to, para talaga sigurado. Pero kay Sara pala may resibo na eh, di ba? Talagang may mga kumakalat niya na, talaga si Sara may resibo, si Tatay Digong may inauguration daw, may mga alam yung ganon. Ngayon, mas maganda magsalita ang China nito. Oo, pati yung mga, malamang kasi yung ginawa yan, imposible naman yung ginawa yan, puro Pilipino lang dyan. Hindi, malamang, baka yung construction yan, China rin. Maski yung mga nandiyan dyan, nagmamasid dyan, mga nasa kalapit hotel, na China rin. Kasi dito sa lugar namin, may ginagawa Japanese construction. Ang mga natatrabaho, puro Japanese. Tapos, nag-hotel sila sa malapit. Tapos, parang mga inn lang yun, mga hotel inn. Mga engineer doon, mga architect ng Japan, lumalabas na sila pa nag-i-inspect ng mga ginagawa nila. Ganyan din, malamang may China dyan. Dapat nagsalita ang China dyan. Di ba? Para talaga hindi pag-awayan na yan. Para, di ba, mapahiya kung sino dapat mapahiya. Totoo naman, di ba? Kaya, malay mo, magsalita si Xi Jinping, di ba? Na kanino to, mapapaya talaga yung isa dyan. Nangaangkin. At napakahalaga ng bridge na yon dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung bridge. What is your reaction, VP? Ito yung sinabi ni Sara, pero papainggan din natin para tayo bias doon sa sinabi ni BBM. Of President Bongbong Marcos saying that this is one of the 4 legacy projects under his administration so far. Basta sa akin, yun na lang. Bilang Dabawenyo at bilang Mindanaon, nagpapasalamat ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang totoo talaga niyan, alam niya at the time yung problema ko bilang mayor. Now, may coastal road, may budget ang coastal road, pero wala kaming budget para sa tulay. At, and yes, as I said, yung source of fund, ang People's Republic of China, sila yung pinagpapasalamatan ko. Wow. Kasi China talaga, magandang gawa din niya, tandaan nyo. Hindi basta-basta buwabag sa katulay niyan. Sa akin, hindi gawang Pinoy yan, gawang China yan. O ito, painggan natin para tayo bias ha. Dito sinasabi ni BBM, hindi naman niya direct ang sinasabing kanya yan. Pero, ang mahirap noon, pinatutunog. Diba? Para yung mga tao mapaniwala, oy wow, inaabutan niya kasi niya 6 years talaga ang presidente ng mga upo. Pero kung sa balawa, si Duterte, 10 taon umupo, malamang, kay Duterte yan. Kaso nga lang, syempre, 6 years na, tapos na yung termino ni Duterte, ipagpapatuloy ng susunod na presidente.
Talaga ganun yun. Pero kung sino pasimula, sino naganap ng pondo, i-credit mo naman kay Duterte. Kahit i-credit mo na lang sa'yo yung katapusan. Hati na lang kayo. Pero yung pondo, i-credit mo rin kay Duterte. Masama nun, wala kang kinredit kahit kanino. Di ba? Parang pinatutulog mo sa'yo. Sa Bukana Bridge, nakakatapos. It is a 1.3 kilometer bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa around Davao City. At ito'y sinasabi, ang estimate natin, na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya malaking ginhawa. Lalong-lalo na ay ngayon na magpapasko tayo, alam naman natin nangyayari sa traffic. Kaya ito ay magagamit. We will open the bridge on the 15th. December 15, gagawin na. Matatapos yung buong bypass by December 2027. So, tuloy tapos na lahat ito all the way. Alam mo kanya, no? Ito ay nagsimula, na-approve ito noong July ng 2022. Nagsimula ito ng 2023, early 2023. Nagsimula, di ba? Pero humaharap ng pondo sino? I'm sorry. Hindi naman porket kung sa nagsimula, kanya na yon. Hindi ganon. Iyan, pinaplano yan. Pinag-aaralan mabuti yung tatayuan yan. Hindi yan basta, sige, 2023 tayo dyan. Hindi. Baka 2018 pa lang, pinaplano na yan, inaano na yan. May nagsusurvey na dyan, baka may sea diver na dyan. Alam mo yon? I-check lahat na maigi yan. Siyempre, tulay yan eh. Di ba? Hindi naman basa-basa parang nagtayo ng building lang dyan eh. Tulay yan. Tao dadaan dyan. Late 2023 kasi mga approval. At ngayon ay tapos na. Kaya't natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya napakabilis at marunong talaga sila magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure na mabilis at nasa tamang gastos, nasa tamang presyo. So this is one of the 4 major projects that are legacy projects that we will be finishing. Legacy, no? Yan ang mahirap dyan kasi, Mr. Pangulo. One of the 4 legacy major. Di ba? Wag naman, sir. Wag naman ganon. Kamira naman, no? Para nakakasama naman ang loob nun, sir. Na yun ang nga ipagmamalaki ng mga tao sa Tatay Digong nila eh. Di ba? Wag naman ganon. Pwede naman i-credit yan eh. Isa ko sa nakabahagi dito sa planong tulay ng dating presidente. Kahit huwag mo nang banggitin yung pangalan ng dating presidente. Dating presidente na lang banggit mo eh. Di ba? Isa ako, natutuwa ako, isa ako sa nakabahagi. Isa ako at pwede ako makinabang, gano'n. At yung taong bayan makikinabang at naabutan ko na presidente na ako, ganyan sir, mas pupurihin ka pa. Yan ang hirap eh. Kasi mga matatandang politiko, walang, alam mo yung mga politikong walang puso, yung mga mayor na, hindi na malata, yung mga mayor na pupunta dun sa lugar tuwing Pasko. Di ba tuwing Pasko may nabibigay ng mga bags, yung mga pang Noche Buena, yung may pansit na, may spaghetti na, di ba may mga ganito tuwing Pasko. Ang hirap niyan, yung mayor nag-aabot nun. Hindi naman nila sinasabi, itong inaabot ko, galing to sa pera nyo galing to sa pera ng city. Basta bigay na siya ng bigay. Gusto niya maisip, yung binibigay niya, kanya galing, ang kapal ng mukha mo, mayor ka. Di ba? Kung sino ka man, kapal ng pagmumukha mo. Bachoy! Di ba? Hindi kasi lahat ng mayor malaki tiyan eh. Di ba? Hindi lahat Hindi lahat ng mayor na malaki tiyan masama. Kasi may mayor na pagdating niya sa venue, hawakan nyo ng mic, sasabihin ka agad, paalala, ito ay hindi ko pera to. Pera nyo to. Ibinabalik lang namin sa inyo. Ganyan ng mayor. Maraming ganyan din sa Pilipinas. Pero hindi, may mayor makapalang mukha eh. Sana wag naman ganito si Junior, no? Napupunta dyan, tapos patutunugin na ayaan mo makapag-isip yun. Wala nga siyang sinabi, pero nag-iisip yung tao sa pamamagitan ng tono ng pananalita na, kanino yung bridge na yan? Nagkakaroon ng pagkatalo ngayon. Di ba? Wala naman mag-announce, wala naman mag-fact-check. O yung mga mahilig mag-fact-check dyan, ba't di yung fact-check to? Yung tulay na to, kung kanino talaga to. Hindi naman mahalaga dito kung kanino to eh. Ang mahalaga dito, syempre, yung credit man lang kahit konti. Diba? In Davao and its environs. So, tapos na tayo yung marami na tayong nabuksan na section dito.
And this will be now another major part of this bypass road. So I'm congratulating the DPWH for their good attention to this matter, and lahat ng nagtrabaho rito, congratulations. At we're looking forward to December 15 kung kailan. Hindi mo sinabi ko kayo ng budget yung Pangulo. Diba? Meron ng dadaan na traffic dito. Basahin po na. O eto, ang magpapatunay, isang councilor sa Davao na magpapatunay nung kaninong bridge yan, ha? Wag na kay Sara, kasi si Sara baka sabihin nyo bias eh. Kasi tatay ngayon. Eto, isang councilor doon sa Davao magpapatunay kung kanino yan. May resibo din. Natin ang mga komento sa isang balita ngayon kung saan nandyan po pala ngayong araw ang Presidente Bongbong Marcos. Mainit pong ulo ng mga taga Davao. Bakit po, Konsehal? Ano pong nangyari? Alam mo kasi, yung napanood natin yung interview niya, yung kanina may interview na lumabas sa kanya kanina, na sinasabi niya na parang kanila daw yung project na yon. Yung nga, doon na medyo sumuma ang loob ng mga taga Davao because alam naman talaga ng mga taga Davao na ang pasimuno talaga ng project na yan ay no less than the former President Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo, matagal na yan dream ng ating dating Pangulo, Tatay Digong, na magkaroon ng coastal road. During pa yan. Maganda naman talaga eh. Di ba marami sa Pilipinas na isla? Ito masarap gawa ng mga coastal road, yung mga Pilipinas. Kung matino lang gobyerno natin, ha? Mga noon pa, nagawa na talaga na to eh. Matagal na eh, di ba? Yung Marcos Sr., oo, matino yun. Diba yung San Juanito Bridge, di ba? Pero yung San Juanito Bridge, ginawa ni Sr., wag nyo i-credit kay Junior. Ha? Kasi bata pa si Junior noon. Hindi porket yung tatay niya magaling nakagawa ng marami infrastructure, pati si Imelda noong araw, eh si Junior na ang makikinabang na magaling na rin. Hindi ganun yun. Di ho ba? Ang bihira naman kayo. Eh ganito nga, ibig sabihin, marami sa Pilipinas ho na isla. Halimbawa, papunta sa, kung nadadaanan niyo yung, yung dadaanan niyo yung Rizal, ang katapat ng Rizal po, eh di ba, ang katapat niyan, Taguig, Muntinlupa, yung kabilang side, di ba, para may Laguna Lake. Ako, sana mas maganda gawa ng mahabang tulay doon eh, pero billion project yan. Ha? Gawa ng mahabang tulay doon. Para yung mga nanggagaling sa Las Piñas, Parañaque, Taguig, Muntinlupa, Binyan, San Pedro, hindi na iikot papunta sa Rizal. Gets nyo? Dadaan na lang sa tulay, dire-diretso sa puntang Rizal. Ang laking bagay noon. Isa pa, sa Maribeles, di ba? Bataan, sa Manila, alam mo yon? Tignan nyo sa mapa. O, Maribeles sa Manila, nakagano yung dalawang mapa, o nakagano, magkadikit. Pag ikaw, taga Maribeles, ito Maribeles, ito Manila. Ang gagawin mo, iikot ka pang paganon. Iikot ka pang paganon. Ito yung Manila eh. Punta ka Maribeles, iikot ka pang ganon. Magsasayang ka pa ng mga 7 oras. Pero kung gagawa ka ng tulay, pag ganun tulay, yung ganun tulay, aabot ka siguro wala pa 2 oras. Tipid sa gasolina, malaki ang ekonomiya, mabilis ang takbo ng ekonomiya sa lugar na yon. Kaya yun ang pinangkagandahan ng tulay. Di ho ba? Sa namiging mayor pa yan siya. Nung coastal road ay gagawin niya para guminhawa naman ang trapiko sa Davao City. So, yung coastal road na yan, dire-diretso hanggang sa may Arcastillo. At nalaman natin sa mga plano before, supposedly connected yan sana sa Samal Bridge. Ang problema lang, hindi nila ma-connect. So, dadaan pa ng Arcastillo, doon aakyat. So, ang mangyayari, kailangan natin ng tulay. Diyan na nga yung Bukana, pati yung doon sa may Santa Ana Wharf. Yung Bukana na tulay na yan, kung di ako nagkakamali, nasa media pa ako noon. Ito lang, just to set the record straight, ano? Hindi naman natin tawag nito, talagang hindi man tayo nagsisinungaling dito. Sinasabi lang natin ang katotohanan. Para lang malaman din ng taong bayan. Kung di ako nagkakamali, 2020 ito eh. Hindi pa ako konsehal noon, nasa media pa ako noon. Napag-uusapan ito kasi ginagawa na yung coastal road at that time. So, ito na, kailangan ng parang i-connect yung coastal road doon sa Bukana area. So, if I'm not mistaken, mga around December yun or mga 2020 yun siya. Yung Chinese embassy, hindi ako Chinese embassy together with the DPWH,
parang nagkaroon ng agreement, no? Parang binigyan ng grant, kung nagkakamali. Grant ito hindi naman ito pautang. Parang pagkaalam ko correct me if I'm wrong, parang binigyan ng Chinese government, binigay yan ng Chinese government sa Davao City sa panahon ni Tatay Digong para gawin yung tulay na yan. No, kaya nga tuwang-tuwa tayo dahil sa wakas magkakaroon na tayo ng tulay diyan sa may Bukana at malaking alibyo yan sa takbo ng trapiko sa Davao City. Ang medyo kinasasama lang ng loob natin is hindi man lang na-mention, no? Ang sinasabi kasi niyang legasiya, part of the legacy is it should be part of the legacy of the former president, not of his legacy. With due respect to the president, hindi naman talaga kanya yan. No, hindi naman talaga, nagkaroon lang, ginawa lang yan, panahon ng kanyang administration maybe, but it doesn't mean that he was the one who started it. He was not the one who started the ball rolling, kumbaga, so to speak. So, hindi talaga siya kanya. Well, siya ang presidente ngayon, pwede niyang sabihin na sila ang nag-implement o sa panahon nila ginawa yan. Pero, to be honest, to the people, at alam naman siguro din niya yan, na talagang tulong niya ng China, government ng China, sa Davao City, panahon ni Tatay Digong as president. Ang nakakapagtaka lang, MJ at Admar, wala akong nakita kanina, hinahanap ko ang mga kinatawa ng Chinese Embassy kanina doon sa sinasabing... dapat dyan, magsalita ang China para, hindi naman big deal. Hindi, actually, big deal siya binagawang big deal ng mga loyalista. Davao, kahit Davao, sa inyo na yan. Kahit si Tatay Digong, baka sabihin, baka inyo na yan. Sa taong bayan niya, hindi ko credit yan. Baka nga sabihin Tatay Digong, hindi ko credit yan. Di ba ayaw Tatay Digong lagyan ng pangalan kung kanino yan? Gusto niya talaga sa lahat ng Davao, walang pangalan niya nakalagay, di ba? Iki-credit niya sa taong bayan. Ngayon, siyempre, sa mga tao, para masatisfy, pwede magsalita yung mga China. Magsalita yung China na, eto yan kausap namin si Tatay Digong dyan, di si Marcos, di ba? Pwede si Xi Jinping mismo magsalita, di ba? Kung si Xi Jinping nagsalita, ayari na, di ba? Kasi kung talagang binibigyan niya ng yung tawag nito weight, no? Ang proyekto na yan, the proponents should be acknowledged, no? Kasali diyan ang government ng China, sila nagbigay niyan Sila ang tumulong sa atin yan. So, nagtataka kami kanina, bakit wala rin kinatawan ang Chinese Embassy doon? Parang bigay respeto lang sana, no? Doon sa tumulong. Actually, sa pagkakaalam ko talagang bigay yan ang Chinese government. Pera lang China yan. Sa pagkakaalam ko correct me if I'm wrong, no? So, yun ang sentimento ng mga kababayan. Hindi lang ako, marami. Kung basahin niyo yung mga comment, ang iba, masama tayo loob, iba mga medyo masasakit pang sinasabi nila tungkol dun sa interview, no, with the president. So yun lang akin, MJ, na we just like to inform the public that it was the former president Rodrigo Duterte who started that. And nabuo yan noon. I think kung di ako kakamali, ang around $60 million, no? Yung ano na yan, yung project na yung worth ng project na MJ. Opo, 3.2 billion, sir, pesos ang pesos. Opo, budget. Pesos. At ginawa at no cost to the Philippine government, grant or gift o regalo, no? Tama ka diyan. Tama 'yun, regalo 'yun. Regalo. Opo, not from a loan. So, hindi ako may sabi niya, siya may sabi regalo walang repayment, wala ring interest, at hindi rin siya nakakadagdag sa national debt. Kasi alam niyo bakit? Napaka-billion ng pera ng China. Magpakawala man siyang kahit 10 tulay sa Pilipinas, hindi mababawasan sa China yun. Yung relation natin sa Pilipinas sa China maganda. Ewan ko ba sa ating mga Pilipino, galit na galit pag nakikipag-ano sa China, 2,000 ng China, lugbok na tayo sa kahirapan, di ka pa makikipagrelasyon sa mga mayamang bansa. Di ba? Alam mo yun, parang ganito lang yan walang pinagkaiba yung kapitbahay mo. Binibigyan mo lagi ng ulam. Di ba pag may ulam sila, bibigyan ka rin? Di ba ganun yun? Yung relasyon mo sa kapitbahay maganda, magkasunog ba yung bahay mo, wala ka, yung kapitbahay mo, handang puksain yung sunog kahit wala ka. Di ba? Kikilo sila para yung apulahin yung sunog sa bahay mo. Pero yung kapitbahay mo, halimbawa, inaaway mo,
talagang pinagmamaltrato mo, tuta ka ng ganyan, tuta ka ng ganito. Sasabi mo, sa tingin mo, pagkasunog yung bahay mo, yung apit bahay mo, katapat aapulahin yon. Tingin mo, pag may nagnakaw, baka sabihin sa'yo, buti nga, nasunugan ka. Buti nga, ang sama ng ugali mo. Pagayanin ka pa ng kapitbahay mo. Ganon din sa bansa natin, kapitbahay natin ng mga bansa. No, makipagrelasyon tayo, hindi naman tayo, may limitasyon. Hindi naman lahat ng pakikipagrelasyon, ibigay mo lahat. Di ba? Pakikisunod-sunuran na yun, yung tama lang relasyon mo. Di ba? Ganun dapat. Hindi yung utak ng iba, tuta ka ng kano, tuta ka ng China. Di ba? Mahina ang ano eh. Konsehal. Apo. Kaya nga dun sa mamahalo natin kasi bigay yun sa atin. Bigay sa mga tiga Davao. Okay naman ang presidente mag-inspection siya, pero naman, kahit papano, with due respect to the former president na pinakulong nila, dapat sana sabihin, actually, this wala is talaga utang na loob talaga itong mga to, no? Wala talaga utang na loob. Talagang, pangit. The legacy of the former president. Pero masakit siguro, hindi niya masabi siguro yun. Siyempre, politically, baka hindi niya talaga sa Bisaya pa, hindi niya malito, hindi niya masabi yung mga words na yun. Pero alam niya yan, I think the president knows that, hindi sa kanya yan, kay Tatay Digong yan, at nabuo yan, at napirmahan yan, agreed upon yan during the time of the incumbency of the former president, Tatay Digong. And as you said nga, and na-confirm talaga, it's really a grant. Bigay yan. Napirma pa yata, Mr. Tatay Digong. I was expecting that nandun ang kinatawa ng Chinese embassy. No, but unfortunately, wala talaga ako nakita. Wala ako nakitang mga members ng consular office doon. It was only a few people siguro from the... Hintayin natin ang China magsalita. Diba? Yung sa asylum nga, diba, ni Tatay Digong, salita yung China. O ngayon tayo natin yung China, baka lang. Malay mo, may speech ni Xi Jinping. Yung buko na bridge na yan. Kasi malaking usapan yan eh. Malaking pera to, pinakawala ng China dito. Billion to. Ya? Bagaman barya sa China to, pero malaki sa atin sa Pilipinas to, pwede magsalita ang China nito. Hintay natin ilang araw, baka sa Lunes magsalita. Alam mo, malamang balita na sa China to. Alam na ng China to nangyayari ngayon. Side of the president, the side of the government, and from DPWH and DOTRM na siguro maraming mga doon. Pero wala akong nakitang tawag nito. Kinatawa ng Chinese embassy. As tinanong ko yung taga DPWH, ang tinanong ko kung kailan ba talaga officially magbubukas yan, ang sabi is December 15. No? December 15. Tapos, ito ata ang magbibigay alibyo ng trapiko dyan, yung dumadaan sa may Bolton Bridge at Governor Generoso Bridge sa Bangkirohan, at yung dadaan doon sa may Rojas Avenue. Habang hindi pa ata makumpleto yung doon sa may Santa Ana World. But again, this is really a welcome development sa Tiga Davao. Kaso lang, yun nga, Tatay Digong ito. Konsehal, bago lang si partner Admar. Sir, kung babasahin po kasi yung... Tatay Digong, narinig nyo ha? Ito sa social media, titignan mo rin yung analytics. To sum it all, ang comment ng tao, kung magbubulit summary tayo, rubbing salt into the wound yung nangyari, na parang may sugat na nga, kasi nga, ang Davao City, ang buong Davao region, mahal na mahal ang dating presidente, tapos nagpunta pa dyan ng presidente ngayon, tapos ito ang ginawa niya. Mas tulad daw pinapahiran na kasi yung sugat. Yes. Bakit? Si Tatay Digong malaking bahagi ng buhay nila sa Davao. Na-safe sila sa lahat. Mahal na mahal Tatay Digong ng mga taga Davao, basta matino ka, hindi ka durugista. Kaya ngayon may mga ayaw diyan kay Tatay Digong. Yun yung mga mga durugista, yung mga maganakaw, di ba? Yun yung mga pabor na pabor sa mga ganyan-ganyang gawain. Sabihin, nakakasakit sa puso na nahuli ng Tatay Digong, tapos gagantuin pa. Ng mga Dabawenyo. Anong masasabi mo doon, sir, sa komento? Totoo yan. Sa balita pa nga kanina, sa nanonood ako ng TV, kaya nga, sabi ko minsan ayoko nang manood ng, except sa inyo ha, may ibang balita kasi parang, ewan ko, parang minsan, hindi ko na gusto na napapanood. Anyway, kanina, wala akong choice. Gusto kong tignan ko talaga lumabas nga sa mainstream media yung balita kanina. Lumabas nga siya, nakita ko nga doon na ang pagka-headline pa ata parang pinuntahan ng Pangulo ang balwarte ng mga Duterte.
Para ba sinasabi nila na para bang napasok, no? Napasok nila. Wala naman talagang problema pumunta sa dito eh. No? Hindi na siguro gusto ng mga tao na makita siya o hindi siya welcome ng mga tao dito. Kasi nung paglipad ng chopper nga kanina, may video ang sinasigaw, Duterte. Pero the point is, magbigay naman ng konting respeto. Alam mo yun, taga-Davao. I-credit mo naman. Pwede mo naman sabihin na, ito sa pagpapamagitan ng pagpapatuloy ko sa nakabahagi ako, salamat sa iyo, Tatay Digong. Ganun na lang. O kahit wag ko nang banggitin pa nga Tatay Digong salamat sa dating presidente. Dahil nagplano nito, at ako naman nakabahagi ngayon, dahil presidente na ako, nakabahagi ako ngayon dito ng mga, yung pag-aalaga, pagmamasid do sa pagpapatuloy ng tulay. Alam mo yon, dapat ganun eh. Tayo, tapos hindi yung bahay na pinatayo ng nanay mo, tapos sasabihin mo sa'yo. Ang presidente. Di ba, ikaw, kapatid mo? Yung kapatid mo, pinatayo yung bahay. Na mayaman kapatid mo, halimbawa, mayaman, no? Pinatayo ng kapatid mo yung bahay. Kapatid, sa'yo yan. Di tuwan-tuwa ka, kapatid ko, nagpatayo. Yung tapos na yung bahay, tapos nagtanong yung mga tao, sino nagpagawa niyan? Ako nagpagawa niyan. Yan ang one of the most legacy ko na napatayo ko yan. Di ba? Natin doon si Tatay Digong, and siya rin ang nag-umpisa niyan. Yun lang naman ang hinihingi natin. Konting respeto. Lalo na sa Chinese government, no? Dahil pera nila yon binigay sa atin, sa mga taga-Davao, para matulungan tayo, maalibyuhan ang trapiko natin. And yet, parang lumalabas, pag tinitignan mong interview, talagang, parang sila talaga ang nagpasimuno niyang project na yan. Legacy projects pa, kumbaga. Inspection siya, walang yan. Hindi yan ghost. Kitang-kita yan at hindi yan substandard. Talagang napakaganda pagkagawa niyan. Napakaganda yung tulay na yan kasi mismo ang nag-supervise nga is nandun, I think, nandun yung mga talagang ginasusan talaga. Nakita mo talaga. China talaga ang nagpondo niyan, China, sabi niya Sara, di ba? Wala tayong ginastos diyan. So hindi makakakurakot yung mga Pilipino diyan. Pahingya kung 100 million Hindi ganoon. Ang China mapapahiya pag nagkaganon, di ba? Hindi tanga ang China o gagawa ko ng tulay. Tapos mapapahiya sila na alam nilang kukurakutin ng Pilipino. Alam nila ang isa sa mga Pilipinas ang listahan na pinakamataas sa kurakot. Pababayaan ba nila kay Duterte yan? Baka kasi isipin nyo ay nakinabang si Duterte dyan, mali kayo. China nangingilam dyan. Hindi papayag ang China. Sa natural lang hindi papayag ang China na ingatan nyo yung pera. Baka kasi kurakutin ng sino yan. Di ba? China nagpagawa niya, tapos papayag ako kurakutin yan. Hindi ako papayag kasi mamaya bumagsak yan eh. Sino sisisihin? China. Kung bumagsak yan, marami namatay. Sino sisisihin? Di ba? Yes. Kaya hindi yan binasusan talaga ng malaking pera yan. Chinese government when it was constructed. Opo, Konsehal, maayong gabi, si Admar po ito. Naghalongkat tayo dito sa internet sa mga possible na mga tawag nito, artikulo, no? Related dito. Meron tayong nakuha. Di ko lang alam kung ito ba yung pinatutungkulan na Bukana Bridge, no? Unahin muna natin yung isang artikulo ng Philippine News Agency. Okay, kung pwede ba natin na maipakita. Ito po ay dated October 3, 2018. Okay, so pwede ba natin na maipakita? Ang title nitong artikulo na ito, Konsehal, ay Chinese to undertake 1.5 billion pesos Davao Bridge project. Ito yung sulat ni Digna Banzon. So 2018 pa po ito. Pero ang kanyang source dito ay ang SOCA, okay, State of the City Address ng then Mayor Sara Duterte. Basahin ko lang yung artikulo. The Chinese will help build the city's 1.5 billion pesos Davao River Bridge Bukana project, one of the big-ticket projects planned by Mayor Sara Duterte. Tingin niyo po, meron pa bang ibang bridge dyan? Itong Davao River Bridge Bukana project? Konsehal? Wala na naman masyado yan. Klaro, wala na ibang Bukana Bridge dyan. Wala na ibang Bukana Bridge dyan. Yan na yun. Yeah.
Kaya nga, kung mag-research lang yung mga loyalista, malalaman nila kung kanino yan eh. Nakasaad dyan sa artikulong yan. Yan ang pinag-uusapan natin. Wala nang ibang tulay dyan. Tapos, iba naman yun doon sa Santa Ana eh. Opo. Iba yan. Tapos, ito October 3, meron din tayong nakuha. Exchange of letters naman ito. Ang next natin ay pakita ay itong liham naman. Masyado lang maliit, pero basahin ko lang. Ito naman ay may petsang November 20, 2018. Ang pamagat nito, ito ay nakuha ko sa judiciary.gov.ph e-library. Ang pamagat nito, exchange of letters on project of Davao River Bridge Project, Bukana. Okay? So, ang pinadalhan nito, ang nagpadala nito ay ang Chairman of China International Development Cooperation Agency, the People's Republic of China, pirmado ni Wang Xiaotao, at ito ay kanyang pinadala kay then Secretary of Public Works and Highways ng bansa or during Duterte administration, itong si Secretary ngayon ay Senador Mark Villar. So basahin ko lang yung ilan dito. Sa mga kataga, sabi dito, on behalf of the People's Republic of China, I have the honor to confirm that our two sides have, through friendly consultation, reached the following agreement. According to the consensus reached by the leaders of China and Philippines, the Chinese government agrees to help the Philippine government to implement the Davao River Bridge Project Bukana. The project includes the construction of bridges, roads, and related ancillary works. The total length of the route is about 1,340 meters. Tignan mo, may resibo. Yung mga post pa dati, mga 2018 pa. Ibig sabihin, existido na yan. Hindi ba existido, pero yung mga survey andyan na. Andyan na yung mga plano. Hindi ka naman gagawa ng plano ng gagawa ka ng tulay basta walang plano eh. Ipapakita mo yung plano siyempre sa presidente. Aaprubahan nyo ng presidente, Pipirman ni Duterte yan. O, pati yung plano, o eto, mga arkitiko, di ba? Including 477-meter long bridge. So, sinabi rin dito sa number 2, yung role ng Pilipinas. Gaya po ng responsable ang Pilipinas for providing land for construction, demolition of buildings, resettlement, lahat, no? Tapos, ang side naman ng Chinese contractor, yun na, sila yung magre-review the project investment based on feasibility study report, shall bear the project's construction cost and survey, design, construction supervision fees within the investment cap. Chinese side shall also appoint the project management and so on and so forth. Ito po ay dated 2018. At ang mga proyekto naman natin, lalo na itong mga big ticket projects po, konsehal, hindi naman po ito na napag-isipan ni BBM ay 2022 diretso agad na i-implement. It so happen lang na ito ay na timing na abutan doon sa pag-uumpisa ng kanyang termino, doon din nag-umpisa yung project. Mahaba pa yung niyan nabagit nyo nga po, matagal na pala yung pinaplano, hindi naman yan kagaya ng insertion na mabilis na o magko-construct agad ng flood control projects sa konsehal. Malinaw na malinaw itong mga artikulo na ito po. Opo. Diba? Opo, yung nga yan ang hindi ko maintindihan. Klaro naman talaga from the very start, it's really Tatay Digong's legacy. I don't see, I cannot fathom the reason why kanina yung interview niya, bakit sinasabi na parang kanila. The record shows, the documents have proven that it was during the time of the incumbency of the President Rodrigo Roa Duterte. Okay, hanggang dito lang po muna tayo. Ngayon, alam nyo na kung kayo na yung bridge na yan. Wala nang pagkatalo. No? Paalam sa inyong lahat.